Sa gilid ng makipot at maalikabok na daan ng Barangay Mabuhay, may isang maliit na pwesto na palaging binabagtas ng araw at usok mula sa mga dumadaang tricycle at jeep. Doon, sa lilim ng isang lumang punong mangga, nakaupo si Mang Abdon, isang 58 anyos na manggugupit na halos naging bahagi na ng tanawin ng lugar. Nakapwesto siya sa isang maliit na sulok sa pagitan ng tindahan ng yosi at ng karinderyang matagal ng sarado. Ang kanyang gamit ay hindi kahanga-hanga sa paningin ng karamihan. Isang plastik na upuan na may bitak sa gilid, isang sirang salamin na halos basag na ngunit pinilit pa rin niyang gamitin. At ang pinakakilala sa lahat, isang kalawanging gunting na halatang ilang dekada ng gamit. Pero para kay Mang Abdon, hindi iyon basta gunting. Iyon ay pamana sa kanya ng kanyang yumaong ama na isa ring barbero noon sa kabilang barangay. Sa tuwing hinahawakan niya ito, bumabalik sa kanya ang alaala ng kanyang ama. Mahigpit ang pagkakahawak, tahimik ngunit matibay ang loob. "Mabubuhay ka sa gunting na yan, anak," sabi ng kanyang ama noong araw. "Kahit anong luma basta may sipan at respeto sa tao, kikita ka." "Paayos lang po ba kahit may kalawang na?" tanong noon ni Abdon bilang binatilyo. Ngumiti lamang ang kanyang ama. Mas mabuting may kalawang ang gamit kaysa sa puso. Ngayon, makalipas ang ilang dekada, hawak pa rin niya ang parehong gunting. Kahit punit na ang goma sa hawakan at kailangan ng dikdikin ng tornilyo sa gitna para lang hindi malaglag ang talim. Ngunit sa bawat gupit, sa bawat kumpas ng kamay, dama ni Mang Abdon ang dignidad sa trabahong kanyang minahal. Hindi na mahalaga kung wala siyang aircon o magandang upuan. Ang mahalaga ay mapakain niya ang kanyang pinakamamahal na apo, si Tinay, isang 7 taong gulang na batang mahilig sa tinapay na may palamang margarina at palaging bit-bit ang kanyang lumang teddy bear na may isang mata. "Apo, ito nang baon mo." Sabay abot ni Mang Abdon ng 2 pandesal na may palamang itlog at isang tetra pack ng gatas. "Huwag mong kalimutan magpasalamat sa guro mo, ha?" "Opo, Tay. Love kita." Yumakap si Tinay at humalik sa pisngi niya. Ngunit hindi lahat ng tao ay marunong tumanaw ng respeto. Sa kabilang kanto ng palengke, lagit-laging nandoon si Raldo, isang binatang tambay na kilalang pasaway at mahilig mambato ng salita sa mga taong nananahimik. Mahilig siyang tumambay kasama ang barkada at uminom ng gin sa umaga. Sa tuwing nadadaanan niya si Mang Abdon, hindi niya palalampasin ang pagkakataon. "Uy, si Mang Kalawang, gupitan na! Baka mahawa ka ng tetanus sa gupit niya." Sabay hagik-hik ng mga kaibigan. Tatawa rin ang ilang bata sa paligid. May ilan pang nagvi-video habang tahimik na ginugupitan ni Mang Abdon ang kanyang customer. Minsan pinipikturan ang kanyang sirang upuan o nilalapit ang kamera sa gunting niyang may kalawang, sabay post sa social media na may caption na "Barber on a budget." Walang tugon si Mang Abdon. Hindi siya sanay pumatol, mas sanay siyang magtiis. Mas pinipili niyang ituon ang isip sa trabaho. Isang araw, habang ginugupitan niya ang isang matandang lalaki, muling dumaan si Raldo. "Oy Mang Abdon, ayos pa ba yung kunting mo? Hindi pa ba sumapog yan sa kalawang?" Sigaw ni Raldo habang kumakain ng kwek-kwek. Hindi na siya pinansin ni Mang Abdon, ngunit ang matandang ginugupitan ay napatingin sa kanya. "Bakit di mo sila sinasagot?" tanong ng matanda. Manong, kung papatulan ko po, sayang oras. May gupit pa kong kailangang tapusin." Tahimik. Tiningnan siya ng matanda at pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ito at iniabot ang bayad. "Alam mo Dong, bihira na ang may ganitong disiplina. Maraming barbero dyan ang galing sa training pero kulang sa puso. Ikaw, kahit lumang gunting mo, buo ang respeto mo sa trabaho." Nagulat si Mang Abdon. Bihira lang siyang mapuri. Pagkaalis ng matanda, dumating si Tinay, bit-bit ang kanyang report card mula sa eskwela. "Tay, top 4 po ako sa klase.
Napaluha si Mang Abdon para sa kanya. Sapat na ang simpleng tagumpay na iyon para malimutan ang lahat ng panlalait, lahat ng kirot, lahat ng pagod. Sapagkat ang bawat gupit niya, kahit pagamit ang sirang gunting, ay isang hakbang patungo sa kinabukasan ng batang mahal niya higit sa lahat. Habang hinahaplos niya ang buhok ni Tinay, bumulong siya, "Basta't di ako titigil, anak, may gupit pa sa kinabukasan mo." Hindi alam ni Mang Abdon na sa simpleng upuang iyon, sa gunting niyang kalawangin at sirang salamin, darating ang araw na mababago ang lahat. Isang araw na kahit siya ay hindi makapaniwala sa liham na abot ng isang dayuhan. Ngunit hindi pa ngayon. Ngayon magugupit pa rin siya, magtitiis, magsusumikap at magtitiwala sa tuloy-tuloy na kinabukasan. Hindi madali ang buhay ni Mang Abdon, lalo na tuwing gabi na at nagsasara na ang palengke. Saka siya naglalakad pa uwi, bit-bit ang isang lumang sako na nagsilbing lalagyan ng kanyang gamit. Ang gunting, ang sirang salamin at ang plastik na upuan na minsan pa niyang pinilit itulak habang umuulan. Kapag dumating siya sa kanyang barong-barong na tahanan sa gilid ng estero, bubungad sa kanya ang liwanag ng lumang gasera at ang boses ng apo niyang si Tinay. "Tay, uwi na po kayo?" bungad ng bata habang yakap ang kanyang teddy bear. "Oo apo, eto na si Lolo," tugon ni Mang Abdon habang pinipilit ngumiti, pilit tinatago ang pagod na sa katawan ay kumakalam. Pagkakain nila ng simpleng hapunan, madalas ay lugaw na may asin o kung minsan ay instant noodles na may pinagsaluhang itlog, mauupo si Mang Abdon sa gilid ng kanilang kama. Kukunin ang lumang kahon ng sapatos kung saan nakatago ang mga lumang larawan. Tinititigan niya ang larawan nilang buo. Siya, ang kanyang yumaong asawa at ang kanyang anak na babae na ngayoy hindi na niya alam kung nasaan. Iniwan si Tinay sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng gabi, bit-bit lang ng isang pahabol na sulat na nagsasabing, "Tay, hindi ko kayang itaguyod si Tinay. Ikaw na muna." Mula noon, hindi na siya muling nakatanggap ng balita. Ngunit ang larawan ay nanatili. Isang paalala ng panahong may saya at buo pa ang kanilang mundo. Sa tahimik na gabi, kapag tulog na si Tinay, doon lamang siya bumibigay. Tahimik siyang umiiyak, hawak ang larawan, pinupunasan ang basag na salamin nito. Walang ingay, purong patak lang ng luha na parang ulan sa bubong ng kanyang puso. "Pasensya na kayo, hindi ko kayo naprotektahan, pero si Tinay hindi ko pababayaan." Bulong niya sa sarili, mahigpit ang pagkakaya po sa larawan. Kinabukasan, gigising siya ng alas 5 ng umaga para ihanda ang baon ni Tinay, 2 pirasong pandesal na nilagyan niya ng margarina at isang Tetra Pak ng gatas. Mahigpit niyang itinatabi ang barya-baryang kinikita niya para matiyak na may baon ng apo. "Tay, pwede na po to." Sabay halik ni Tinay sa kanya bago lumabas ng bahay. "Top 3 po ako kahapon sa spelling." "Talaga? Ayos ka apo. Galingan mo pa ha? Kahit si Lolo lang ang gumugupit sa tabi, gusto kong marating mo ang pinapangarap kong paaralan noon." Ngunit habang si Tinay ay may pag-asa, si Mang Abdon ay tila paulit-ulit na sinasampal ng realidad. Sa palengke, kitang-kita ang pag-iwas ng mga tao sa kanyang pwesto. Hindi na siya pinipili ng mga kalalaki ang gusto ng gupit. Mas ginugusto na nila ang air-conditioned na bagong salon sa kanto. May flat screen TV at pabango. May libreng soft drinks pa. "Mang Abdon, sorry po ha. Doon na lang po kami kay Sir Kelvin. Mabilis kasi at malinis gupit." Paumanhin ng isang suki niya dati. Sabay talikod na lang. Tahimik lang si Mang Abdon. Wala siyang ibang masasabi kundi tango. Alam niyang hindi niya kayang tapatan ang bagong salon. Pero hindi rin niya kayang sumuko. Sa kanyang gilid, naririnig niyang nagkakantiyawan ang mga batang lansangan. "Uy, kupitan mo nga ako, Mang Abdon. Gusto ko po yung hairstyle ni Kuya Baniel Padilla. Pero wag po kalawangin buhok ko ha." Sabay tawa ng isa. Isa pang bata ang may dalang cellphone. Kinukuhanan siya habang naggugupit. "Barbero ng Bayan, Gupit Kalawang Edisyon."
Sigaw pa ng isa habang pinupost sa TikTok ang kuhang video. Tiniis niya ang lahat. Minsan gusto na niyang ibagsak ang gunting at umalis na lang. Pero sa tuwing naisip niya si Tinay, ang maliit na batang walang ibang sandigan kundi siya, bumabalik ang kanyang lakas. Tuwing tanghali, hindi siya nakakakain ng maayos. Isang balot ng kanin at sardinas lang ang kaya ng bulsa. Pero kahit anong mangyari, laging may baon si Tinay. Hindi siya pwedeng mawalan ng pag-asa. Hindi siya pwedeng mawalan ng kita. Kahit ang bawat customer ay isang beses lang sa isang araw, tinitiis niya ang init, usok at ang bawat masasakit na salita. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang upuan, dumaan si Raldo at muling tinarget siya. "Oy Mang Abdon, baka pwede mo akong gupitan ng bagong style ha? Yung kalawang cut?" Sabay halakha at high five sa mga barkada. Sumagot na lang si Mang Abdon ng mahinahon. "Salamat Raldo sa lagi mong pagdaan. Nakikita ko tuloy ang sarili kong hindi sumuko kahit araw-araw akong ginugupo ng mundo." Hindi iyon ang sagot na inaasahan ni Raldo. Tumahimik siya at umalis. At kahit ganoon ang nangyayari araw-araw, hindi nawala sa isip ni Mang Abdon ang isang bagay, ang edukasyon ni Tinay. Basta't makapagtapos ka lang apo, kahit di mo balikan ang gupitan ni Lolo, ayos lang, basta't umangat ka sa buhay. Bulong niya habang hawak ang alkansyang lata ng biskit, kung saan inipon niya ang kita para sa enrollment ni Tinay sa darating na taon. Kahit wasak ang salamin, kahit kalawangin ang gunting, at kahit wala nang pumapansin sa kanya sa palengke, ang puso ni Mang Abdon ay hindi kailanman nagnilawang. At sa isang mundong puno ng porma, likes at pabango, isang tahimik na matandang manggugupit ang araw-araw na lumalaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa batang umaasang ang kanyang kinabukasan ay hindi gugupitin ng kahirapan. Bagong taon. Sa buong paligid ng Barangay Mabuhay ay may bakas pa ng mga paputok na kaninang madaling araw ay sunod-sunod na sumabog, nag-iwan ng abo at papel sa lansangan. Ang ilan ay abalang naglilinis sa tapat ng kanilang tindahan. Ang iba na may tulog pa, lasing pa sa kape, tattawa kagabi. Ngunit si Mang Abdon, gaya ng nakasanayan, ay maagang bumangon. Pinunasan niya ang lumang gunting kahit paulit-ulit na niyang ginagawa ito na para bang may pag-asang kuminang pa rin ito kahit kinain na ng panahon. Dahan-dahan niyang pinilas ang papel sa kalendaryo. Enero 1. Bagong taon pero para sa kanya pareho lang. Walang selebrasyon, walang putukan. Isang araw na kailangan pa ring maggupit, magtrabaho at mag-ipon para sa edukasyon ni Tinay. "Tay, Happy New Year po," ani Tinay habang hawak ang kanyang gawa-gawang greeting card na iginuhit gamit ng ang lapis. Mumiti si Mang Abdon. "Salamat apo. Yan ang pinakamagandang regalo ko ngayong taon." Pinagmasdan niya ang kamay ni Tinay. Maliit pa, manipis pero puno ng sining. Minsan na rin siyang nangarap na maging pintor ang kanyang anak, pero hindi natupad. Ngayon, umaasa siyang si Tinay naman ang makakabuo ng pangarap mula sa durog na mundo ng kanilang nakaraan. Sa palengke, nagbukas siya ng pwesto gaya ng dati. Ilang oras ang lumipas bago may unang customer. "Manong, gupit lang po, yung simpleng linis lang." Ani ng isang bagong mukha, isang lalaking nasa mid-30s, mukhang tagalungsod na bumisita lang sa pamilya sa barangay. "Sige po, dito po kayo," tugon ni Mang Abdon, sabay lapag ng puting lumang tela sa balikat ng lalaki. "Pasensya na po sa salamin, medyo basag na po, pero makikita niyo pa rin po dyan." Tahimik ang unang ilang minuto. Maingat si Mang Abdon sa bawat hakbang ng gunting. Ngunit habang hinihiwa niya ang makapal na gilid ng buhok, biglang tumunog ang click, sumabit ang gunting. Nasira ang tornilyo sa gitna, nalaglag ang kalahati ng blade. Nawalan ito ng kapit. "Pai, ano po yun?" gulat ng lalaki. "Pasensya na po sir, medyo luma na po kasi ang gamit ko. Sandali lang po, aayusin ko." Pero bago pa niya maayos, tumayo na ang lalaki. Hawak ang ulo, kalahating gupit lamang, parang nakalahati ng sundang ang buhok niya. "Ang sagwa naman ito,
Hindi niyo ba tinitingnan gamit niyo? Anong klaseng serbisyo to? Pasensya na po talaga sir. Ako na lang po ang babawi. Wala na po kayong bayad. Hindi yan ang usapan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang araw na to sa akin? May meeting ako mamaya. At bago umalis, hinaltak ng lalaki ang cellphone niya at kinuhanan si Mang Abdon. O ayan mga tol, tingnan nyo naman to. Barber ng siglo, gupit patay, gamit kalawang. Baka magkatetano pa ako. Mabilis na umalis ang lalaki habang si Mang Abdon ay naiwan, hawak ang 2 piraso ng gunting na tila baga pinilas din ang kanyang dignidad. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Raldo at ang kanyang mga barkada. Halakhak ng halakhak habang hawak ang cellphone. Boss Abdon, trending ka! Viral na ang gupit tetano. Ayos to, sabay pakita ng video na may mahigit 25,000 views sa Facebook at TikTok. Ang comment section ay puri tawanan, memes at pambabastos. Ayos to, pang horror movie ang style. May discount ba pag natetano? Si Lolo dapat isuspend sa gupitan. Hindi nakaimik si Mang Abdon, parang tinakluban ng tunog ang paligid. Napayuko siya, tulala, habang naririnig ang tawanan ng mga kabataan sa gilid. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, tila nabasag ang pananalig niya sa sarili. Uuwi siya nang hindi man lang naggupit pa ng iba. Hawak ang sirang gunting sa papel na supot. Naupo siya sa gilid ng kama habang si Tinay ay gumagawa ng takdang aralin. Tahimik ang paligid. Lumalalim ang gabi. Doon na siya humikbi. Initigan niya muli ang gunting. Basag, kalawangin, walang silbi. Hinugot niya ang lumang lata ng biskit na kanyang alkansya. Inilabas ang kaunting ipon at tiningnan ang maliit na piraso ng papel kung saan nakasulat ang presyo ng bagong gunting sa palengke. 980 pesos. Ang nasa kamay niya ay halos 300 pesos lamang. Tumayo siya, pinuksan ang pinto at lumabas papunta sa likod bahay. Sa tabi ng tambakan ng basura, tinaas niya ang kamay hawak ang gunting, tila gustong ihagis. Wala ka ng silbi, wala na akong silbi, mahina niyang sambit. Ngunit bago niya maihagis, narinig niya ang maliit na boses mula sa likod. Tay, lumingon siya. Si Tinay, nakatayo sa pintuan, yakap-yakap ang teddy bear. Tay, wag niyo pong itapon yan. Anak, sira na to. Pinagtatawanan na ako ng lahat. Wala nang tumatangkilik sa gupit ni lolo mo. Pero tay, kahit po sirang gunting niyo, kayo pa rin po ang pinakamagaling para sa akin. Tumulo ang luha ni Mang Abdon. Hindi niya napigilan. Lumapit si Tinay, niyakap ang kanyang baywang. Tay, sabi ni ma'am sa school, hindi po sa gamit na susukat ang galing. Sa puso po. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay. Hawak pa rin ang sirang gunting. Sa gabing iyon, wala siyang itinapon. Ang itinapon niya ay ang ideya ng pagsuko. At sa loob ng maliit na barong-barong, habang mahimbing nang natutulog si Tinay, muling hinawakan ni Mang Abdon ang gunting at ibinalik ito sa kahon. Hindi bilang pasurang gamit, kundi bilang alaalang kailan may hindi susuko ang taong may dahilan. Mula nang maging viral ang kanyang insidente sa social media, si Mang Abdon ay tila naging bahagi ng isang eksenang hindi niya hiniling. Isa siyang biro sa mata ng karamihan. Hindi na lang basta pangungutya sa kalsada, kundi pati sa online na mundo. Wala siyang alam sa mga platform na iyon, pero nararamdaman niya ang bigat ng panlalait sa tuwing makikita niya ang mga taong tahimik na kinukuhanan siya ng litrato o video sa di kalayuan. Kaya isang umaga, nagpasya si Mang Abdon na subukan ang ibang daan. Tay, saan po kayo pupunta? Tanong ni Tinay habang kinakagat ang kanyang pandesal. Susubukan ko anak, maghanap ng ibang trabaho. Baka may tumanggap sa akin. Wala namang masama sa pagsubok. Sagot niya habang sinisintas ang lumang sapatos. Bitbit ang plastic folder na may laman lamang ay birth certificate, clearance mula sa barangay at isang larawan niyang galing pa noong 2005. Naglakad siya mula mabuhay
papuntang bayan. May narinig siyang mga hiring sa fast food, sa warehouse at sa hardware. Ngunit sa bawat pintuan na kanyang kinatok, iisa lang ang sagot. "Pasensya na po, sir. Baka po mahirapan kayo sa trabaho. Mabibigat po ang kahon dito." "Ah, lolo, senior na po kayo? Baka masama sa palusugan niyo ang shift work. Di po kayo pwede sa cashier." "Mang, maganda po sana yung attitude niyo, pero kailangan po namin ng mas bata po. Salamat po sa pagpunta." Pag-uwi niya, pagod ang kanyang katawan. Higit pa ron, sugatan ang kanyang dangal. Umupo siya sa harap ng kanyang gupitan at tiningnan muli ang lumang gunting. Pinagmasdan niya ang mga gasgas, ang kalawang sa tagiliran, ang luma ng tornilyo. Tahimik siyang napabuntong hininga. "Hindi ka na nga tanggap sa mundo, Abdon," bulong niya sa sarili. Ngunit habang sinasariwa niya ang mga tinanggihang aplikasyong pinuntahan, bigla niyang naisip ang isang ideya, isang matagal na niyang gustong gawin pero palaging isinasantabi: mag-ipon. Hindi para sa kaldero, hindi para sa bigas, hindi para sa sapatos ni Tinay, kundi para sa bagong gunting. Napahawak siya sa bulsa, kinuha ang maliit na supot ng barya, binuksan ito at binilang. 122 pesos lang ang laman. "Hindi ko man mabili agad, pero kahit pa isa-isa, makakaya ko rin," sabi niya sa sarili na may bahid ng pag-asa. Simula ng araw na iyon, naging disiplinado si Mang Abdon. Sa tuwing may customer, isang gupit na 40 pesos, kung minsan 30 pesos kung bata, ay tinitiyak niyang may mailalagay siyang kahit piso o 5 piso sa kanyang garapong alkansya. Itinabi niya ito sa pinakaitaas na bahagi ng kanyang munting barong-barong, nakatago sa lumang lata ng biskwit. "Tay, bakit niyo po hindi ginagastos yung 5 piso? Wala po tayong gatas ngayon," tanong ni Tinay minsan. "Anak, pangarap natin to. Pag may bago akong gunting, mas marami akong makukuhang customer. Mas maayos ang serbisyo ni lolo mo." "Gusto ko rin pong tumulong," masiglang tugon ni Tinay. Mula noon, kahit bata pa, tinutulungan ni Tinay si Mang Abdon sa pagligpit ng gamit, pagpunas ng upuan, at paminsan ay pagbati sa mga customer. Pero hindi madali ang disiplina. Sa mga hilig ni Mang Abdon ay ang manood ng TV sa gabi. Ang kanilang lumang black and white television ay tumatakbo pa rin tuwing 8:00 ng gabi. Pero ngayon, pinapatay niya ito. "Ano, Tay? Hindi na tayo manonood ng Ang Probinsyano?" tanong ni Tinay, kunwaring nakasimangot. "Wag muna ngayon, apo. Kuryente yan. Dagdag bayad pag lumampas tayo sa budget. Mas okay ng tahimik ngayon para maingay ang kinabukasan natin." Isa pa sa kanyang kinagawian ay ang magkape tuwing hapon, isang mumurahing 3-in-1 na may kasamang pandesal. Pero simula ng araw na iyon, pinutol niya na rin ito. "Uy, Mang Abdon, di ka na ba nagkakape?" tanong ng matandang tinderong si Aling Maring sa karinderya. "Hindi na po muna. Nilalabanan ang luho kahit mumurahin lang. May mas mahalagang pagbubuhusan ng kita ngayon." Hindi lahat ay naiintindihan siya, pero sa kabila ng mga sakripisyo, mas lalong lumalim ang kanyang determinasyon. "Good morning po, Mang Abdon. Gupit lang po, Tay." Dumami ang mga batang bumabati sa kanya. May ilan pa ring nangaasar. Pero unti-unti ang kanyang presensya sa gilid ng kalsada ay hindi na lang basta tanawin, kundi simbolo ng isang matandang lalaking hindi bumibitaw sa paniniwala. "Sir, kahit sirang kunting gamit nyo, ang galing nyong maglinis ng tabas," ani ng isang construction worker habang pinupunasan ng leeg. "Salamat, iho. Luma lang to pero sanay na ako sa bawat galaw." At sa bawat salitang ganon, mas lumalalim ang kanyang pasensya. Mas tumitibay ang kanyang loob. Isang gabi, habang binibilang niya ang laman ng alkansya, napangiti siya. Naka 489 pesos. Malayo pa sa target na 980 pesos, pero kalahati na. "Anak, konti na lang. Malapit na tayong makabili." "Tay," ani ni Tinay habang yakap siya. "Kahit po anong gunting nyo, kayo pa rin ang gusto kong gupit." Yumakap si Mang Abdon sa bata. Sa kanyang puso,
Alam niyang kahit pagod ang katawan, hindi kailanman pagod ang dahilan niya sa bawat araw. Ang pangarap, ang dignidad, at ang munting ngiti ng batang naglalaro sa gilid ng kanyang upuan. Sa mundong sinusukat ang halaga batay sa porma, si Mang Abdon ay patuloy na kumakapit sa paniniwalang ang tunay na yaman ay hindi makintab, kundi matatag. Mainit ang araw noon sa kalsadang palaging pinaglalagyan ng maliit na upuan at sirang salamin ni Mang Abdon. Habang hinihipan ng hangin ang lumang kurtina ng tindahang katabi ng kupitan niya, tumigil ang ilang mga taong dumadaan. Saglit na sumulyap sa kanya, pero gaya ng dati, lumagpas lang. Tila ba isang palamuti sa lansangang may mas magaganda at makabago ng pagpipilian. Ngunit sa araw na iyon, sa gitna ng ingay ng tricycle at halakhak ng mga tambay sa may kanto, may isang kakaibang tinig ang tumawag sa kanya. "Kuya, gutom ka na ba? Kumain ka muna o." Lumingon si Mang Abdon. Doon sa likod ng isang munting patahian, may babaeng nakasuot ng simpleng duster na may bitbit na plastik na lalagyan. Sa loob nito, kanin, pritong lumpia at itlog na maalat na may kamatis. "Ay naku, hindi na po kailangan, ma'am." Mahiyain niyang tanggi habang pilit na itinatago ang pag-ikot ng tiyan niya. "Ano ka ba, Abdon? Sa araw-araw na tinitiis mo yang init at upo sa sirang silyang yan, karapat dapat kang kumain." "Lira po, mananahi sa likod niyan." Pakilala ng babae habang inilapag ang pagkain sa kanyang harapan. "Salamat po, Ma'am Lira. Pasensya na ho, hindi na kasi uso sa akin yung may libre." "E di ibalik mo na lang isang araw. Gupitan mo ko lang maayos." Sabay kindat ni Lira. Ngumiti si Mang Abdon. Sa tagal ng panahong lagi siyang pinandidirihan o iniiwasan, isang tunay na ngiti at imbitasyon ang bumungad. Iba ang dating ni Lira. Hindi siya palamuti, isa siyang presensyang may malasakit. Mula noon, naging parte ng araw-araw ni Mang Abdon ang simpleng kamusta ni Lira. Kung minsan, nagdadala ito ng kape. Kapag maulan, pinapahiram siya ng lumang trapal. Minsan pa nga, pinayungan siya nito habang naggugupit. "Lira, baka mapasa ka na," sabi niya minsang umambon. "Ay, sanay na ako. Mas gusto kong mabasa sa ulan kaysa mabasa ng luha sa loob ng bahay." Napatingin si Mang Abdon. "Iniwan din ako ng asawa ko, Dong. Iniwan kami ng anak kong si Nika. 5 taon pa lang siya. Ngayon, teenager na. Sa probinsya na lumaki, hindi ko na rin nakita. Pasensya ka na. Ang hirap palang maiwan." "Oo, pero hindi tayo ang nawala. Tayo ang naiwan para magtuloy. Tayo ang matatag." Mula sa mga saglit na pag-uusap, unti-unti silang naging magkaibigan. Hindi yung malalim agad, kundi yung tahimik pero ramdam mong may karamay. Sa bawat araw na magkalapit ang kanilang mga pwesto, mas nakilala nila ang tahimik na pait sa mga mata ng isa't isa. Isang hapon, habang abala si Lira sa pagtatahi ng uniforme ng mga estudyante, nilapitan siya ni Mang Abdon. "Lira, baka gusto mong magpagupit?" Napangiti ang babae. "Aba, ako pa lang yata sa buong barangay ang hindi pa natatakot sa gunting mo, no? Sige na, hindi ko na ho sisingilin. Saka, kailangan mo ng linis eh." Sabay turo sa buhok nitong lumampas na sa balikat. Umupo si Lira sa upuan ni Mang Abdon. Iyon mismong plastik na may bitak. Hindi siya nahiya, hindi siya nag-alinlangan. Hinawi ni Mang Abdon ang buhok nito. Marahan, may paggalang. Ginupitan niya ito ng buong pag-iingat, na para bang kung may sirang bahagi sa buhay ni Lira, unti-unti rin niyang inaayos sa bawat gupit. "Alam mo, Abdon, hindi ka lang basta barbero," ani Lira habang tinitingnan ang salamin. "Bakit naman? Parang therapist ka rin. Tahimik ka lang, pero ang kamay mo parang sinasabi sa akin na kaya ko pa." Napangiti si Mang Abdon at kahit lumang salamin lang ang gamit nila, tila sa kanyang mata ay muling kumintab ang mundo. Kinabukasan, may 3 babae na lumapit sa kanya. "Hay kuya, kami po yung pinagawa ni Ate Lira ng uniform. Pwede po ba kaming magpagupit dito? Sabi ni Ate Lira, okay kayo kahit lumang gamit."
Muntik mapatakbo si Mang Abdon sa tuwa. 3 customer sa isang araw? Matagal-tagal na mula nang huli niya yung maranasan. Pasensya na po kung medyo simple lang gamit ko, sabi niya habang inaayos ang upuan. Okay lang po, sabi ni Ate Lira, mas importante yung serbisyo kaysa sa gamit. At mula noon, parang domino ang epekto. Sa bawat uniforme ni Lira na maayos ang tahi, ang kabiyak nitong gupit ay nagmula kay Mang Abdon. Hindi man umaabot sa 9 o 10 customer kada araw, sapat na ang 3 o 4 na tapat at masayang bumabalik. Abdon, tawag ni Lira minsang nag-aayos siya ng makina. Alam mo, kung ako lang, ikaw ang ipopromote ko sa lahat ng pinagtatahian ko. Salamat Lira, sa totoo lang, ikaw ang unang taong hindi nahiya sa akin. Salamat sa pagtanggap. Napatingin si Lira, may bahagyang lungkot sa mga mata. Hindi mo kailangang ipaliwanag yan, Abdon. Minsan, kailangan lang natin ang isang taong makakakita sa atin ng buo kahit wasak na. Sa kalsadang dating tanaw ay pagod, kalawang at lungkot. May biglang sumibol na kulay. Hindi mula sa sirang gunting o basag na salamin, kundi sa bagong koneksyon, bagong pag-asa. At sa bawat gupit na may ngiti, unti-unti ring napapakinis ang dating magaspang na buhay ni Mang Abdon. Dahil kahit gaano pa kaliit ang pwesto mo sa tabi ng kalsada, basta may taong naniniwala sa kakayahan mo, kaya mong muling magtayo ng mundo. Maliwanag ang sikat ng araw noon. Ngunit tila ba may mabigat na ulap na nakalambong sa balikat ni Mang Abdon habang hawak niya ang isang kulay abong sobre. Hindi ito ordinaryong liham na karaniwang dala ng anak ng kapitbahay o ng suki mula palengke. Ito ay opisyal, may tatak ng barangay, may pirma ng kapitan at higit sa lahat, may pagbabago. Binasa niya ito ng mabagal, inuulit ang bawat linya na para bang umaasang may mali siya sa pagkaintindi. Ipinababatid po namin sa inyo na alinsunod sa utos ng munisipyo ukol sa road clearing project, ang inyong pansamantalang pwesto sa gilid ng kalsada ay kailangan tanggalin sa loob ng 3 araw mula sa petsang ito. Maraming salamat po. 3 araw. 3 araw para bitawan ang pwestong 6 na taon niyang pinanghawakan. Pwestong naging saksi sa lahat ng kanyang pagtitiis mula sa araw na iniwan siya ng anak hanggang sa araw-araw na pagsusumikap para kay Tinay. Pwesto kung saan siya unti-unting muling tumayo kahit paulit-ulit na tinatapakan ng lipunan. Dahan-dahan niyang tiniklop ang liham, isinuksok sa bulsa at tumahimik. Nang makauwi siya sa barong-barong, hindi siya agad nagsalita. Napansin ito ni Tinay na agad lumapit habang hawak ang assignment niyang gawa sa recycled paper. Tay, okay lang po kayo? Oo anak, medyo pagod lang si Lolo. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay isang bagyong hindi niya kayang ipakita. Nang makatulog si Tinay sa gabing iyon, tahimik siyang umalis ng bahay at naglakad papunta sa simbahan, isang lumang kapilya sa may kabayanan na kahit gabi ay bukas para sa mga nangangailangan ng kausap na hindi humuhusga. Sa harap ng altar, lumuhod siya. Matagal siyang hindi nagsalita. Nakatungo lang siya habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Celia, bulong niya habang nakatingin sa krusipiho. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong pwesto. Paano si Tinay? Saan ako mag-uumpisa ulit? Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit hinahanap sa katahimikan ang tinig ng yumaong asawa. Sa puso niya, tila naririnig niya ang boses ni Celia. Malumanay, mapagkumbaba at laging may pag-asa. Kahit saan ka pa mapunta, Abdon, kaya mong tumayo. Hindi ang lugar ang nagpapalaki sa iyo. Ikaw ang nagbibigay ng tangal sa lugar mo. Tumayo siya sa pagkakaluhod. Bagamat mabigat pa rin ang dibdib, may kung anong liwanag sa isip niya. Hindi siya maaaring tumigil. Hindi pa. Kinabukasan, matapos ihatid si Tinay sa eskwelahan, naglakad siya. Hindi papuntang palengke, kundi sa dating lugar kung saan sila dati nakatira. Isang lumang lote sa gilid ng ilog, malapit sa dike,
kung saan tumubo ang isang matandang punong akasya. Dito siya unang natutong gumupit ng buhok sa ilalim ng lilim ng punong iyon habang ang kanyang asawa at anak ay nagtutupi ng mga labahin. Ngayon, wala nang bahay doon. Napuno ng damo ang paligid at ang dati nilang bakuran ay mistulang limot na ng panahon. Ngunit nandoon pa rin ang puno. Matatag, walang galaw, ngunit parang may buhay. Naupo siya sa ugat nito, pinikit ang mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon sa mga nakaraang araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa katahimikan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya kailangan ng malaki o komplikadong espasyo. Hindi niya kailangang makipagsabayan sa makikinang na salon o air-conditioned na gupitan. Ang kailangan lang niya ay sulyap ng araw, hangin ng umaga at espasyong makatarungan. Tumayo siya, humugot ng hininga at tiningnan ang paligid. Kung wala na akong lugar sa kalsada, dito ko itatayo ang panibagong yugto. Kinabukasan, bitbit ang kanyang lumang upuan, sirang salamin, at ang plastik na kahon ng kanyang gunting. Muling bumalik si Mang Abdon sa ilalim ng akasya. Humingi siya ng permiso sa may-ari ng lupa. Si Aling Rita, isang matandang kakilala ng kanyang yumaong asawa. Sa kabutihang loob nito, pinayagan siya. Abdon, para sa iyo. Oo naman. Dito ka na lang muna. Kahit hindi kita kilala ng malapit, alam kong ikaw ang uri ng taong hindi nang aabala, hindi nagpapasama ng lugar. Maraming salamat po, Aling Rita. Hindi ko po makakalimutan to. Doon siya nagsimulang muling maggupit. Isinandal niya ang kanyang maliit na karatula sa puno. Abdon's Gupitan, pay what you can. Walang presyo, walang kahon ng reklamo. Basta't may gustong magpagupit, bukas ang kanyang serbisyo. Sa unang araw, wala pang dumaan. Sa ikalawa, may 2 bata. Sa ikatlong araw, si Aling Rita naman ang nagpagupit. Sabay dala ng saging na minatamis. Pasensya na ha, wala akong pambayad, pero may minatamis akong saging. Ngumiti si Mang Abdon. Ayos lang po yan. Ang mahalaga, napagupitan ko po kayo ng maayos. Mula roon, unti-unting kumalat ang balita. Yung barbero na pinatanggal sa palengke, nasa ilalim ng punong akasya. Ang galing daw kahit kalawangin ng gunting. Muling nabuhay ang kanyang pangalan. Hindi na bilang katatawanan, kundi bilang isang taong tumayo sa kabila ng pagkakatumba. Hindi siya nawala. Lumipat lang ng lilim. At sa bawat gupit na kanyang ginagawa, sa bawat himaymay ng buhok na nauhulog sa damo, ay may bagong pag-asa siyang hinahabi. Dahil si Mang Abdon, barbero ng kalsada, ay muling bumalik sa ugat. Hindi para matalo ng mundo, kundi para muling tumubo. Maagang nabising si Mang Abdon ng araw na iyon. Tulad ng nakasanayan, inihanda niya ang kanyang plastik na supot ng gamit. Sirang salamin, lumang gunting, panlampaso ng upuan, at ang luma ng barbero's cape na bahagyang kupas na ang kulay. Pinabaunan niya si Tinay ng pandesal at gatas, sabay halik sa noo nito. Tay, makakabili na po ba tayo ng bagong gunting ngayong buwan? Tanong ni Tinay habang bitbit ang kanyang bag. Malapit na apo, kaunting tiyaga pa. Malapit nang bumait ang pagkakataon. Sagot ni Mang Abdon, pilit na may ngiti sa mata. Pagdating niya sa ilalim ng punong akasya, nilinis niya ang paligid. Pinunasan ng upuan, binunot ang mga damong sumisiksik sa paligid at muling isinabit ang kanyang simpleng karatula. Gupit ni Abdon, pay what you can. Kaunti lang ang dumarating tuwing umaga. Kadalasan ay mga bata na gusto ng kalbo o mga matandang nais lang malinis ang gilid ng buhok. Ngunit sa araw na ito, may isang estrangherong hindi pangkaraniwan ang dumaan. Matangkad, kulay rosas ang balat. Blonde ang buhok na may kaguluhan ang bagsak at may dalang malaking backpack na mukhang galing sa malayong biyahe. Sa mukha niya ay may halong pagod at pagkaalangan habang lumilingalinga sa paligid na tila ba naligaw sa hindi inaasahang lugar. Naglalakad ito sa gitna ng barangay, nagtanong sa ilang tindera,
ngunit mukhang walang nakakaintindi sa kanya. "Excuse me, a hotel? Lodging house? Somewhere to stay?" Tanong niya, ngunit puro tango lang ang nakuha niyang sagot. Napalingon si Mang Abdon sa kanya. Habang tinutupi niya ang telang ginagamit sa paggugupit, lumapit siya, may kaunting pag-aalangan. "Sir, you lost?" Tanong ni Mang Abdon, pilit inaalala ang kanyang konting alam sa Ingles. Napatingin ang dayuhan at tila natuwa na kahit paano may sumagot. "Yes, I'm looking for a place to stay. I think I got off wrong stop." Manghang tumango si Mang Abdon. Kahit may kaunting hindi pagkakaintindihan, tinuro niya ang upuan. "Sit, sir. You, tired. You sit." Nag-alinlangan muna si Mr. Evan Caldwell. Ngunit dahil sa init ng araw at pawis na tumutulo sa gilid ng kanyang leeg, naupo rin siya. "A glass of water?" Alok ni Mang Abdon sabay abot ng lumang baso ng malamig na tubig na kuha niya mula sa pitchel sa ilalim ng mesa. "Thank you, you're very kind," sagot ng banyaga sabay ininom ang tubig. Tahimik silang dalawa sa ilang minuto. Pinagmasdan ni Mang Abdon ang buhok ng dayuhan. Makapal, kulot, ngunit halatang hindi naalagaan sa mga nagdaang araw. May mga split ends, may mga parte ng buhok na tila kinukutkot ng kamay. "Sir, your hair? Maybe haircut?" Tanong ni Mang Abdon sabay nguso sa sarili niyang gunting. Napatingin si Mr. Evan sa kanyang refleksyon sa sirang salamin. Napailing ito sabay turo sa kanyang buhok at biglang ngumiti. "Yes, I need haircut. You can cut?" Nagkatinginan silang dalawa. Sa loob ni Mang Abdon ay may kaba. Banyaga ito, hindi niya kilala. Baka magkamali siya, baka masira lalo ang imahe niya. Pero sa kabilang banda, isang pagkakataon ito. Wala namang mawawala. "Okay sir, I cut your hair. Sit still," sabi ni Mang Abdon habang pinapatong ang telang panakip sa balikat ng dayuhan. Kinuha niya ang sirang gunting, sinipat at maingat na sinimulan ang paggupit. Kakaiba ang texture ng buhok. Mas makapal kaysa sa mga Pilipinong karaniwang ginugupitan niya. Pero sa bawat galaw ng kanyang kamay, dama niya ang tiwala ng estranghero. Tahimik lang si Mr. Evan. Hindi siya nagsalita, hindi rin nagreklamo. Paminsan-minsan, tumitingin sa salamin at ngumingiti. Sa paligid, may ilang kapitbahay ang naglalakad at tila nagtaka. Si Mang Abdon, gupit ang kano? Abay sosyal na. Mukhang artista. Ano kayang ginagawa niyan dito sa atin? Pero si Mang Abdon, tahimik lang. Sa bawat tagbas ng gunting, damang-dama niya ang puso niya. May kasamang dasal, may kasamang paghahasa ng sariling dignidad. "Sir, okay lang?" Tanong niya matapos ang halos 15 minuto ng paggupit. Tumingin si Mr. Evans sa salamin, sinipat ang gilid, kinapkap ang batok at ngumiti ng malaki. "Wow, this is great. Thank you. Thank you very much. You very talented." Napangiti si Mang Abdon, bahagyang napayuko sa hiya. "Salamat sir. Just old hand, old scissors." Sabay kuha ni Mr. Evan ng wallet. Naghanap ng pera ngunit tila may naisip. Sa halip na magbayad ng pera agad, bumunot ito ng isang puting sobre mula sa kanyang bag. He handed it to Mang Abdon. "For you. Please read later." "Ah, okay. Thank you sir." Sagot ni Mang Abdon, sabay abot sa sobre habang nakangiting nagkakamot ng batok. Lumakad palayo si Mr. Evan, tumango at muling naglakad sa kalsada ng Barangay Mabuhay. Tila ba may direksyon niya siya sa wakas. Iniwan siyang nakatayo sa ilalim ng puno. Hawak ang sobre, hindi pa lubos na nauunawaan kung ano ang kakatapos lang mangyari. Ngunit sa puso ni Mang Abdon, ramdam niyang may kakaiba sa araw na iyon. Ang kanyang sirang gunting na palaging pinandidirihan ay ginamit niya para gupitan ang isang dayuhang hindi niya kilala. At kapalit nito'y isang sobre na tila may lihim na laman. Hindi lang ng sulat kundi ng isang kapalaran na matagal na niyang hinihintay. Pahimik ang paligid nang umupo si Mr. Evan sa lumang upuan sa ilalim ng puno. Sa mga mata ni Mang Abdon, isang karaniwang araw lang sana iyon. Ngunit sa puso niya'y may halong kaba.
Hindi niya maipaliwanag kung bakit nanginginig ang kanyang kamay habang inaayos ang telang panggupit sa balikat ng dayuhan. Maaaring dahil banyaga ang kaharap niya. Maaaring dahil may mga matang nakatingin ngayon sa kanilang dalawa. Mga kapitbahay, tambay, tindera at kahit mga batang naglalaro ay nagsimulang lumapit. "Uy, kano yan ah? Grabe, si Mang Abdon kupit ilit na. Baka magreklamo yan mamaya, tingnan mo yung gunting." May mga bulungan, may mga halakhak, may ilang tahimik na sumulyap hawak ang cellphone at pinilit kuhanan ng video ang tagpo. Hindi to unang beses na naging tampulan ng mata si Mang Abdon, ngunit iba ito dahil ang kaharap niya ngayon ay hindi basta customer. Isa itong dayuhang hindi alam ng marami kung turista lang o may sinadyang layunin. Gayunman, hindi niya pinansin ang ingay. Hinugot niya ang sirang gunting mula sa plastik na kahon. Tiningnan niya ito sandali, bahagyang huminga ng malalim at saka dahan-dahang sinimulan ang pagupit. Click, snip, ang bawat lagas ng buhok ay may kaakibat na panalangin. Isang maling hiwa at baka lumipad sa social media ang panibagong kahihiyan. Ngunit hindi siya nagpadala sa takot. Sinundan niya ang bagsak ng buhok ni Mr. Evan, sinipat ang gilid ng tainga, nilinis ang batok at inayos ang harapan. Ang mga tao, habang nanunood, ay iba-iba ang reaksyon. Grabe, paano niya nagagawang gupitan yan gamit lang yung kalawangin niyang gunting? Baka may magic touch si Mang Abdon. Hahaha, maubatang sumigaw pa. Lolo, wag mo pong sayangin yung buhok niya. Artista yata yan. Ngunit si Mr. Evan nanatiling tahimik. Wala siyang sinasabi. Hindi siya pumipikit, hindi rin siya tumatawa. Bahagya lang siyang gumagalaw, tinitingnan lang ang kanyang refleksyon sa basag na salamin. Nang matapos na ang panggugupit, nilagyan ni Mang Abdon ng kaunting tubig ang kanyang kamay. Pinahid ang buhok na naiwang nakadikit sa batok ng dayuhan at maingat na tinanggal ang telang panggupit. "Tapos na po, sir. Sorry kung simple lang," ani ni Mang Abdon. Medyo nangingiti, ngunit halatang may kaba pa rin. Saglit na kapahimikan. Tiningnan ni Mr. Evan ang kanyang sarili sa salamin. Bumaba siya mula sa upuan, kinapkap ang gilid ng buhok, umingin sa batok sa tulong ng isang maliit na salamin na iniabot ni Mang Abdon. At pagkatapos, ngumiti siya, isang ngiting buo. Hindi ngiting mapagkunwari o nakikipagkultura, kundi ngiting ramdam mo mula mata hanggang dibdib. "This is perfect," wika niya. "Really, thank you." Natigilan si Mang Abdon. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Sa tagal ng panahon niyang ginugupitan, bihira ang nagpapakita ng ganitong pasasalamat, lalo pat galing sa isang taong banyaga. Naghalongkat ng kaunti si Mr. Evan sa kanyang backpack. May inilabas siyang sobre, puti, makapal ang laman. Maingat niya itong iniabot kay Mang Abdon. "For you," sabi niya mahinahon, parang may bigat ang bawat salita. "Ah, thank you sir, but no need, no charge," sambit ni Mang Abdon habang pilit ibinabalik ang sobre. Ngunit tumango lang si Mr. Evan, itinaas ang palad na tila sinasabi, "Tanggapin mo. Please, later, open it, after I leave." Hindi na muling nagsalita si Mr. Evan. Tinapik niya sa balikat si Mang Abdon, sabay lakad patungo sa dulo ng kalsada. Wala pang ilang minuto, isang mamahaling kulay itim na kotse ang tumigil sa gitna. Tahimik lang si Mang Abdon. Hawak pa rin ang sobre. Hindi siya makapaniwala. Parang isang eksenang hango sa pelikula. Isang dayuhan, isang sirang gunting, isang simpleng upuan, at ngayon, isang mamahaling kotse ang humakot sa hindi inaasahang pagtatapos ng gupit. "Tay!" sigaw ni Tinay na kararating lang galing eskwela. "Sino po yung sumakay sa kotse?" "Customer ko lang tapo," mahinang tugon ni Mang Abdon habang nakangiti, ngunit nanginginig ang kamay. "Anong binigay po niya?" tanong ni Tinay, tinuturo ang sobre. "Tingnan na lang natin mamaya. Basta ngayon apo, masaya si lolo mo." Habang ang mga tao'y nag-uwian na, nagpatuloy sa kani-kanilang buhay, si Mang Abdon
ay nanatiling nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Hawak niya ang sobre. Hindi pa niya ito binubuksan. Hindi pa niya alam ang laman. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang gupit na may kaakibat na pagbabago. Hindi lang para sa kanyang gunting, kundi para sa kanyang kinabukasan. At sa loob ng sobre na iyon, nakatago ang simula ng isang kwento na magpapatahimik sa lahat ng tumawa, lahat ng tumingin ng mababa, at lahat ng sumubok durugin ang dignidad ng isang lalaking may sirang gunting, pero buo ang loob. Nang makaalis na ang itim na kotse na sinakyan ni Mr. Evan, naiwan si Mang Abdon sa ilalim ng punong akasya. Hawak ang sobre, para bang hawak niya ang isang bagay na kaibigat at kaigaan sa parehong pagkakataon. Hindi siya kumibo agad. Pinagmasdan niya ito, pinisil lang marahan at saglit na tumingin sa langit. "Tay, ano po yan?" tanong ni Tinay habang naupo sa tabi niya. "Regalo raw, anak, pero di ko alam kung anong laman," tugon ni Mang Abdon, sabay hikbi ng kaunti. Hindi dahil sa takot, kundi sa dami ng emosyong hindi niya maipaliwanag. Unti-unti na ring nagtipon ang mga tao sa paligid, mga dating dumadaan lang, mga kapitbahay, mga nagbiro at nag-viral sa kanyang pangalang ilang ulit ng tinuring na katatawanan. "Naku po, ano kaya yan? Baka dollars? Baka fake lang para lang pampalubag loob? Baka gupit kupon lang?" Walang ingay si Mang Abdon. Huminga siya ng malalim. Marahan niyang pinilas ang gilid ng sobre. Dahan-dahang inilabas ang nilalaman nito. Unang tumambad ang isang sulat. Isinulat sa maayos na papel na may markang hindi pamilyar sa kanya. Binasa niya ng malakas. "To Mr. Abdon Navarro, I want to express my deepest admiration for your skill, humility, and heart. In my travels, I rarely meet people whose hands speak louder than their words. Your hands, sir, are the hands of a master barber, one whose talent cannot be measured by the tools he carries, but by the heart with which he serves. My name is Evan Caldwell, heir and co-director of the Caldwell Institute of Barbering, based in London. We run a global training program that finds hidden talents in underprivileged communities and gives them the platform to shine. We would like to invite you, Mr. Navarro, to join our special training session in Manila. All expenses paid. We believe your story and skills will inspire others and raise the standard of community-based barbers. Enclosed is a starter fund and your new professional haircut kit. Thank you for reminding me that greatness can still be found under trees, beside cracked mirrors, and in the calloused hands of those who never give up." Evan Caldwell. Nanahimik ang paligid. Walang kahipisang nagsalita. Sumunod na binuksan ni Mang Abdon ang maliit na kahon sa loob ng sobre. Isa-isa niyang inilabas ang laman. Isang makintab na pares ng professional haircut scissors, ilang bagong suklay na nakaayos pa sa lalagyan, at isang maliit na sobre ng cash na nang bilangin niya ay umaabot ng 50,000 pesos. Napasinghap si Tinay. "Tay, ang dami po. Abdon, totoo ba wan?" tanong ng isang matandang kapitbahay. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Abdon. Tila bumagal ang oras sa paligid niya habang pinagmamasdan ang bagong gunting. Kumikinang, makinis, at hindi kailanman dinapuan ng kalawang. Isang babae sa gilid ang marahang lumapit, si Lira. May luha sa kanyang mata. "Abdon, ito na yung sinasabi ko sa'yo. Yung araw na hindi ka na kailanman tatawaging lolo kalawang ng mga bata." Sa kabilang banda ng kalsada, tahimik na nagmasid si Raldo, ang tambay na palaging nambabato ng birot kutya. Wala siyang masabi. Nagkatinginan sila ni Mang Abdon at sa unang pagkakataon, hindi panlalait ang laman ng mata nito, kundi hiya. "Pasensya na tay Abdon." Mahinang bulong ni Raldo bago tuluyang tumalikod. Hindi na siya pinansin ni Mang Abdon. Hindi dahil sa galit,
kundi dahil may mas mahalaga siyang tinitingnan. Ang nakangiting mukha ni Tinay na sa wakas ay muling nakita ang liwanag sa mga mata ng kanyang lolo. Tay, may tiket po ba kayo para sa Maynila? Tanong ng bata. May instruction daw sa loob ng sulat. Pupunta raw ako sa isang opisina. Pero anak, kung aalis ako, ikaw? Tay, kung ito po ang magpapabago sa buhay natin, hindi po ako iiwanan yun. Basta't uuwi po kayo araw-araw kong ipagmamalaki sa klase na ang lolo ko tinawag ng kano para magturo ng gupit. Natawa si Mang Abdon, sabay yakap sa bata. Hindi ko to tatanggapin kung hindi dahil sa'yo, apo. Ikaw ang dahilan bakit ko itinapon ang gunting. Ikaw ang dahilan bakit hindi ko itinapon ang sarili ko. Dumagsa ang mga tao sa paligid, hindi para mangutya kundi para bumati. Ang ilan ay tahimik lang, nakangiti. Ang iba ay may dalang candy, tubig o kahit prutas bilang regalo. Tay Abdon, pa-picture po kami. Sir, gupit po ako bukas ha. Hindi na ako pupunta sa parlor, di po na lang. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, tumingala si Mang Abdon sa langit. Hawak ang bagong gunting sa isang kamay at ang kamay ni Tinay sa kabila. Tahimik siyang nagpasalamat, hindi dahil binigyan siya ng pagkakataon, kundi dahil sa kabila ng lahat, pangungutya, kahirapan at kahinaan, hindi siya bumitaw. At ang gunting na dati sirang-sira, ngayon ay sinasalubong na ng bagong simula. Abdon, may schedule ka na raw sa Maynila. Bukas ng umaga, sasamahan na kita, ha? Wika ni Lira habang tinutupi ang mabagong tahi niyang uniforme sa patahian. Ngumiti si Mang Abdon, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang takot at kaba. Salamat Lira, kung hindi dahil sa'yo, baka nasa ilalim pa rin ako ng akasya. Iniisip kung may gupit pa ba akong bukas. Hindi yan. Kung hindi dahil sa sarili mong tiyaga, wala ring tutulong sa'yo. Ikaw ang nagtanim, Abdon. Panahon na para anihin mo. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, napasakay na si Mang Abdon at si Lira sa isang UV Express patungong Quezon City, kung saan matatagpuan ang isang training center na konektado sa Caldwell Institute, isang sangay sa Pilipinas na binuo upang sanayin ang mga lokal na barbero gamit ang mga internasyonal na pamantayan. Suot ni Mang Abdon ang kanyang pinakamaayos na polo, dala ang sobre ng imbitasyon, ang professional haircut kit at ang isang maliit na larawan ni Tinay sa kanyang wallet. Pagdating sa training center, natigilan siya. Malaki ang gusali, may glass door, may receptionist at bawat sulok ay may CCTV. Sa loob, may mga barbero't barbera na mukhang mga profesional, maraming tattoo, high-end ang gamit at mga gupit na parang galing pelikula. Wow, bulong niya, napapakamot sa batok. Hindi ko alam kung saan ako babagay rito. Sa gitna, sabi ni Lira tapik sa balikat niya, dahil sa puso mong yan, babagay ka kahit saan. Iniwan siya ni Lira roon matapos mag-check-in. Sa loob ng unang araw, binigyan siya ng ID, uniform at access sa isang locker. May orientation, tapos hands-on na agad. Sir Abdon, welcome po. Bati ng isang facilitator na si Coach Elvin, isang batang barbero na nakapag-training sa Singapore. Narinig na namin ang tungkol sa inyo. We're excited na makasama kayo. Nahihiya siyang ngumiti. Wala ho akong alam sa mga makina nyo, pero marunong akong gumupit, sir. Yan po ang kailangan namin, sagot ni Coach Elvin. Ang galing, matututunan. Pero ang puso, dapat dala na yan bago pa pumasok sa pinto. Sa unang linggo, nahirapan si Mang Abdon. Hindi siya marunong gumamit ng clipper na may 5 speed setting. Hindi siya sanay sa digital scheduling, sa paggamit ng iPad para i-register ang pangalan ng customer, o sa terminolohiya gaya ng fade, texture blend, at skin-tight taper. Abdon, gamitin niyo po itong bagong razor, utos ng isang instructor. Press gently sa baba para makuha ang linya. Pero sa unang subok, nasugatan niya ang practice dummy. Pasensya na po, di ko pa po kabisado. Sa gabi, uuwi siya sa kanyang maliit na tinutuluyang kwarto sa dormitoryo ng training center. Naupo siya sa kama, binubuksan ang wallet at tinitingnan ang larawan ni Tinay. Anak, para sa iyo to. Kahit mahirap,
di ako susuko. Dumating ang ikatlong linggo, nagsimula na siyang makisabay. Natutunan niya ang bagong galaw, ang tamang pag-ikot ng clipper at kung paano iposisyon ang customer ayon sa lighting. Natuto rin siyang mag-cut ng modernong hairstyle gaya ng undercut, pompadour at skin fade. Minsan, tinanong siya ng isang kapwa trainee na si Rhett, 27 anyos na dating nagtatrabaho sa mall. Sir Abdon, paano po kayo natutong maging pasensyoso kahit luma na gamit nyo? Ngumiti si Mang Abdon. Kapag sa buhay mo, mas madalas kang masaktan kaysa pasayahin, matututo kang humawak ng panggupit na parang puso. Dahan-dahan, maingat, walang sayang. Mabilis lumipas ang 3 buwan. Sa huling araw ng training, ginanap ang isang graduation showcase kung saan ipapakita ng mga trainee ang kanilang gupit sa harap ng mga bisita, media at ilang kilalang influencer sa hairstyling industry. Bago ang presentasyon, pinatawag si Mang Abdon sa opisina ni Coach Elvin. Sir Abdon, may isang regalo po sa inyo. Inilabas nila ang isang frame. Antigo ang disenyo, may ukit na bulaklak sa gilid. May salamin sa harap at sa loob. Ang sirang gunting na matagal na niyang iniingatan. Nakita po namin to sa storage box nyo. Ipinagawa namin. Para hindi nyo malimutan kung saan kayo nagsimula. Tumulo ang luha ni Mang Abdon. Hawak-hawak ang frame, nanginginig ang kamay. Hindi ko po akalaing aabot ako rito. Dati iniisip ko hanggang akasya lang ako. Ngayon, ewan ko, parang gusto ko pang mangarap. Pagkatapos ng graduation, sa tulong ng mga kasama sa training, nakilala si Mang Abdon sa social media. Una, sa isang video na kuha ng kanyang demo haircut. Isinulat sa caption, "From Kalawang to Kagalingan, meet Mang Abdon, the humble barber." Sumabog sa Facebook at TikTok. Umani ng milyong views. Lumikha ng sariling hashtag #HumbleBarber. Ilang linggo matapos iyon, sa kanyang pag-uwi, bitbit niya ang kanyang unang sahod mula sa sideline ng pagtatrain sa junior barbers. Sa kanyang maliit na bag, may 2 puting kahon. Isa para sa kanya, bagong sapatos, at isa pa para kay Tinay. "Tay!" sigaw ng bata, sumalubong sa kanya sa terminal. "Ano po yan?" "Ito," sagot ni Mang Abdon, sabay abot ng kahon. "Unang damit na nabili ko para sa'yo. Galing to sa sarili kong kinita. Hindi na to donasyon. Galing to sa gupit ni Lolo." Bumukas ang kahon. Isang simpleng blusang kulay langit at bagong paldang may bulsa. Kay Inay, ito'y parang gown ng prinsesa. Sa likod ng ngiting yon, alam nilang dalawa, hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, may hawak na silang mas matalim kaysa sirang gunting, pag-asa. At sa puso ng bawat gupit ni Mang Abdon, habang lumalago ang kanyang pangalan bilang The Humble Barber, dala-dala pa rin niya ang talaala ng akasya, ang mga luha ng kahapon. At ang batang minsang yumakap sa kanya, nagsabing, "Tay, kahit sirang gunting nyo, kayo pa rin ang pinakamagaling para sa akin." Makalipas ang ilang buwan mula nang matapos ni Mang Abdon ang kanyang training sa Maynila at sumikat bilang The Humble Barber sa social media, isang panibagong yugto ang kanyang isinulat, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong minsan niyang iniwan sa barangay Mabuhay, isang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan, minsang naging pinanggalingan ng pait, ngunit sa dulo, naging simula ng lahat. Isang umaga, dumating siya sa barangay sakay ng isang van na ipinahiram ng organisasyong sumusuporta sa kanyang advocacy. Hindi siya nakasuot ng pangkaraniwang polo. Ngayon ay suot niya ang puting uniforme ng barbero. May tatak sa dibdib na The Humble Barber at sa kamay niya ay daladala pa rin ang sirang gunting. Ngayon ay naka-frame at ginawang simbolo ng kanyang pagbangon. May tarpaulin sa tabi ng kalsada na may nakasulat, "Free Haircut Day," kasama si Mang Abdon, ang humble barber ng barangay Mabuhay. Mabilis kumalat ang balita. Ang dating gupit Kalawang,
barbero sa ilalim ng punong akasya ay bumalik, hindi para mamasada, kundi para magsilbi. Muling inilatag ang lumang upuan na binilhan niya ng bagong foam at itinayo sa ilalim ng parehong puno kung saan una siyang umupo matapos mawalan ng pwesto. Isa-isang dumating ang mga bata, yung mga dati tumatawa at nangungutya, ngayon ay may dalang papel at ballpen para magpa-autograph. Tay Abdon, ako po yung nag-viral noon, yung batang tumawa sa TikTok. Pero ngayon po, fan nyo na ako. Sigaw ng isang batang lalaki habang nakangiting nagpila. Sir Abdon, pwede po bang gupitan niyo ako ng fade? Tanong ng isa, hawak ang picture niya sa phone. Natawa si Mang Abdon. Fade agad? Dati nga, ayaw niyo sa gupit ko. Ngayon po, trending na kayo Gupit niyo ginto. Tuwang-tuwa si Tinay na ngayon ay may bit-bit na listahan ng mga pangalan ng customers. Siya ang naging sekretarya ni Lolo Abdon. Nakangiti, panay turo kung sino ang susunod at panay kwento tungkol sa mga napagdaanan nila. Maya-maya may lumapit na pamilyar na muka, nakaputing sando, may hawak na bayong ng mga gulay. Tay Abdon, si Raldo, ang dating tambay, ang pinakamaingay na manlait, ang unang nag-viral sa kakatawa sa lumang gunting. Raldo, sagot ni Mang Abdon. Hindi na may halong inis, isa na lang siyang matandang marunong ng tumanggat. Ako po sana, humihingi ng tawad. Napayuko si Raldo, pinipigil ang kanyang boses. Noong mga panahong pinagtatawanan po namin kayo, hindi ko alam na may pinagdadaanan kayo. Akala ko nga si biro lang lahat. Pero ngayon na ako na rin ang nagtatrabaho sa palengke, naiintindihan ko na po yung bigat ng pang-araw-araw. Tahimik si Mang Abdon. Kinuha niya ang bagong gunting, lumapit kay Raldo at hinawakan ang balikat nito. Ang mas mahalaga anak, natututo tayo. Mas okay na ang taong marunong magpakumbaba kaysa sa taong matagal ng mataas pero hindi marunong tumingin sa baba. Pwede po ba akong magpagupit? Tanong ni Raldo, bahagyang nangingiti. Walang bayad, pero may kondisyon, sagot ni Mang Abdon. Ano po yon? Kailangan mo akong tulungan sa susunod na free haircut sa kanto. Tumango si Raldo, mumiti at sabay upo sa upuan. At sa bawat hiwa ng gunting, hindi lang buhok ang nababawas, kundi bigat ng nakaraan, sakit ng kahapon, at mga pagkukulang na pinatatawad na ngayon. Nang matapos ang araw, halos 40 tao ang napagupitan ni Mang Abdon. May mga estudyante, vendor, tatay at lolo. May dumaan pa mula sa barangay hall para sabihing gusto nilang gawin itong buwanang programa. Habang papalubog ang araw, tinanggal na niya ang kanyang apron, tinupi ang mga gamit at muling lumingon sa kanyang paligid. Hindi bilang barbero sa gilid ng kalsada, kundi bilang inspirasyon ng maraming nagsimula sa wala. Lumapit si Tinay, hawak ang isang maliit na plastic na may lamang candy, tubig at sobre. Tay, may sulat po kayo. Galing daw kay Aling Nena. Sabi niya salamat sa pagbalik. Tinanggap ni Mang Abdon ang sobre. Hindi pa niya ito binuksan. Naupo siya sa ilalim ng punong akasya sa parehong batong kinauupuan niya noong wala pa siyang direksyon. Inilapag niya sa kanyang tabi ang sirang gunting na naka-frame. Tumahimik siya. Inilingon ang kanyang paligid, mga batang tumatawa, mga matandang masaya, si Tinay na abala pa rin sa pag-aasikaso ng listahan kahit tapos na ang pila. Huminga siya ng malalim, saka ipinikit ang kanyang mga mata. Sa dami ng pinagdaanan niya, mula sa panlalait, pagkapahiya, hanggang sa hindi matanggap na lipunan. Ngayon, isa siyang larawan ng tahimik na tagumpay. Hindi sumisigaw, hindi nagmamayabang, walang engrandeng entablado o korona. Isang sirang gunting ang naging saksi, isang batang dapo ang naging gabay, at isang punong akasya ang naging kanlungan ng kanyang muling pagbangon. Sa ilalim ng punong iyon, nakaupo si Mang Abdon, payapa, masaya, at higit sa lahat,
Buo, malaki ang venue. Air-conditioned, maliwanag at punong-puno ng mga kabataan. Mga barbero, estilista at mga estudyante ng cosmetology mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa entablado, nakaayos ang backdrop. Philippine Barber Summit 2025. Inspired Hands, Humble Roots. Ang mga ilaw ay nakatutok sa gitna ng stage, kung saan may podium na may mikropono. At sa backstage, habang inaayos ng mga organizer ang huling detalye, tahimik na nakaupo si Mang Abdon. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Hindi siya bihis ng mamahalin. Suot lang niya ang kanyang bagong unipormeng puti na may simpleng burdang The Humble Barber. Sa kanyang bulsa, bitbit pa rin niya ang maliit na larawan ni Tinay at ang naka-frame na sirang gunting, ang simbolo ng kanyang pinagmulan. Lumapit ang event host, si Madam Chi, isang sikat na personalidad sa hair and beauty industry. "Sir Abdon, handa na po ba kayo?" tanong nito, sabay tapik sa kanyang balikat. "Medyo nanginginig po, hindi po ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao." Ngunit ngumiti si Madam Chi. "Hindi po namin kayo pinili para magpatawa, kundi para magpaliwanag. Ang istorya niyo po ang dahilan kung bakit andito kaming lahat." Nang tawagin ang kanyang pangalan, sabay palakpakan ng daan-daang tao. Tinawag siya hindi bilang isang awardee lang, kundi bilang keynote speaker ng buong summit. "Ladies and gentlemen," wika ng host, "let us welcome a man who proved that humility, dignity, and perseverance can cut through poverty and prejudice. Our very own, the humble barber, Sir Abdon Navarro." Tumayo si Mang Abdon, pinunasan ng kanyang palad at dahan-dahang lumakad patungo sa entablado. Tahimik ang lahat, walang ingay, walang usapan. Tanging respeto ang bumalot sa buong hall. Tumayo siya sa podium. Hinarap ang lahat. Sa unang tingin niya sa crowd, nakita niya ang daan-daang mukha ng kabataan. Mga may hawak ng gunting, suklay at pangarap. At sa ikalawang sulyap, nakita niya sa bandang kanan, nakaupo sa gitna ng ikatlong hanay ang isang pamilyar na mukha. Mr. Evan Caldwell. Nakangiti, tumango, pumalakpak, parang sinasabi, "Narito ako, tuloy mo lang." Huminga si Mang Abdon at sinimulan ang kanyang kwento. "Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Abdon Navarro, tubong barangay Mabuhay. Noong bata pa ako, barbero na ang tatay ko. Hindi ko na naabot ang kolehiyo. Ang naabot ko, gamit lang ang sirang gunting, ay mga pusong dati ay sarado para sa mga tulad kong walang diploma." Tahimik ang lahat. Matagal akong ginupitan ng panlalait. Pinagtawanan, kinuna ng video, pinakalat sa social media. Wala akong magarang upuan. Ang salamin ko, basag. Ang gunting ko may kalawang. Pero alam niyo ba, wala sa kinan ng gamit na susukat ang isang barbero. Nasa linis ng puso at tibay ng loob. May ilang nagsimulang palakpakan. Ang iba'y kinikilig, nakatingin na ngayon sa kanya, hindi bilang yung barbero sa tabi ng kalsada, kundi bilang taong nagpapaalala kung bakit sila nagsimula. Isang araw, dumaan ang isang dayuhan. Ginupitan ko. Walang arte, walang rehearsal. Pagkatapos, binigyan niya ako ng sobre. At doon, nagbago ang buhay ko. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil may isang taong naniwala sa akin na hindi ko kailangang maging moderno para matawag na magaling. Kailangan ko lang maging totoo. Tinanggal niya sa bag ang naka-frame na sirang gunting. Itinaas niya ito. Ito po ang aking unang gunting, pamana ng tatay ko. Sirang-sira pero matibay. Tulad ng mga kamay nating lahat. Lalong lumakas ang palakpakan. May mga nag-angat ng cellphone para kuhanan siya ng video. Pero higit sa lahat, may mga luhang pilit tinatago. Pagkatapos ng kanyang talumpati, tumayo si Mr. Evan sa gitna ng audience at palakpak na lumapit sa entablado. Nagyakapan sila ni Mang Abdon. "You did well, Mr. Navarro. Very well," wika ni Evan.
Salamat sir, kung hindi dahil sa inyo. Shh! Kung hindi dahil sa'yo. Makalipas ang event, habang nagpapahinga na siya sa gilid ng stage. Lumapit si Tinay, ngayon ay 18 anyos na, may dalang tubig, nakasuot ng simpleng uniforme mula sa Technical Vocational School. Tay, wika ng dalaga. Alam niyo po, habang nagsasalita kayo kanina, naisip ko po gusto ko rin pong matutong maggupit. Napatingin si Mang Abdon. Hindi siya agad nakasagot. Gusto ko pong malaman kung anong pakiramdam na may taong nauupo sa harap mo, nagtitiwala sa kamay mo, at umaasang gaganda sila sa simpleng gupit. Napangiti si Mang Abdon. Kinuyom niya ang kamay ni Tinay, mahigpit, puno ng pagmamahal. Anak, aniya, kung yan ang pipiliin mo, hindi lang kita tuturuan. Ipapamana ko sa iyo lahat ng natutunan ko. At higit pa riyan, alam kong masisikat ka pa sa akin. Niyakap siya ni Tinay at sa mga mata nila, walang makakapalit sa halagang iyon. Ang pundasyon ng tiwala, pangarap at pagmamahal na hindi ginupit ng panahon, kundi hinubog ng sakripisyo. Sa gabing iyon, habang unti-unting nagsisyalis ang mga tao, naiwan sa loob ng hall si Mang Abdon at si Tinay. Magkatabi silang umupo sa isang bangkong bakal, habang pinagmamasdan ang entabladong dati malayi at ngayon ay naging tahanan ng kanilang kwento. Hindi na siya barbero lang sa tabi ng kalsada. Isa na siyang tinig ng libu-libong barbero na minsang naniwala na ang pangarap ay para lang sa mayaman. Ngayon, alam nilang hindi totoo yun. Dahil minsan, sapat na ang sirang gunting kung ang kamay ay may layunin at ang puso may direksyon. Mainit ang araw nang muling tumapak si Mang Abdon sa isang barangay na liblib sa lalawigan ng Quezon. Sa gilid ng isang eskenita, huminto ang isang maliit ngunit maayos na white mobile van na may malalaking letra sa gilid. The Humble Barber, gupit at pag-asa sa bawat kanto. Sa harap ng van, nakadisplay sa loob ng isang malinaw na acrylic frame ang sirang gunting, ang pinakamatandang kasangkapan ni Mang Abdon. Ito ang simula, ito ang tatunay, ito ang simbolo ng kanyang pagbabalik. Lumabas siya mula sa van, suot ang kanyang simpleng unipormeng puti. Kasunod niya si Tinay, na ngayoy 14 na taong gulang, nakapusod ang buhok, at may dalang kahon ng mga suklay, clipper at inang learning materials para sa mga kabataang kanyang tinuturuan. Tay? Tanong ni Tinay habang inaayos ang mesa sa tabi ng van. Ilang estudyante po ang inaasahan natin ngayon? Mga 6 daw anak. Lahat mga out-of-school youth. May ilan na ring batang barbero na gustong matuto. Excited na po ako. Gusto ko pong ituro sa kanila yung tamang paghawak ng gunting, yung hindi natatakot. Bumiti si Mang Abdon. Tandaan mo Tinay, hindi lang gunting ang hawak mo. Pangarap ng tao ang inaayos mo. Kaya dapat buo ang loob. Sa mga sumunod na minuto, nagsidatingan ang mga kabataan, mga edad 13 hanggang 18. May bitbit na lumang suklay, may ilang nakatsinelas lang, at ang iba'y mukhang galing pa sa trabaho sa bukid. Karamihan sa kanila, hindi pa nakakatuntong sa isang barbershop, lalo na sa isang training session. Ako po si Aris, pakilala ng isa. Nagbubuhat po ako ng sako sa palengke. Pero gusto ko pong matutong gumupit para makahanap ng ibang hanap buhay. Si mama po kasi may sakit, dagdag ng isa. Gusto ko po sana siyang gupitan nang hindi na kami nagbabayad. Lumapit si Mang Abdon, inilatag ang isang portable whiteboard at nagsimulang magturo. Ang unang leksyon natin ay hindi paggupit. Ang unang leksyon ay pakikinig. Bago ka maggupit, kailangan mo munang makinig sa tao sa harap mo. Ano ang gusto niya? Ano ang pakiramdam niya? Dahil hindi lang buhok ang binabawas natin, kundi bigat din sa loob. Tahimik ang lahat, tila napatigil sa simpleng aral na hindi nila inaasahan. Pero Sir Abdon, tanong ni Aris, hindi po ba dapat may diploma bago maging barbero? Naku, kung diploma lang ang batayan, hindi ako aabot dito. Pero sa mundo ng tunay na serbisyo, mas mahalaga ang intensyon kaysa papel. Ang gunting ay tools lang. Ang puso mo pa rin ang pinaka-importanteng lisensya. Itinuro niya ang nakadisplay na lumang gunting. Alam niyo ba yan? Tanong niya sa kanila.
Yan ang sirang gunting na ginamit ko sa loob ng maraming taon. Pinagtawanan, pinost sa internet, kinutya. Pero alam nyo kung anong hindi nila alam? Sa gunting na yan, napakain ko ang apo ko. Napaaral ko siya. At sa gunting na yan, gupit man ay hindi perpekto, buong puso naman. Isa-isang lumapit ang mga bata, pinunasan ang pawis sa noo at tiningnan ang lumang gunting. Parang espada ng mandirigma, no? Sabi ng isang bata. Oo, sagot ni Tinay. Pero hindi ito panlaban sa kaaway. Panlaban yan sa kahirapan. Tumakbo ang buong araw ng may kasiyahan at pagkatuto. May demo, may hands-on session, at sa huli, pinayagan silang gupitan ang isa't isa habang si Mang Abdon at Tinay ay umikot para magturo ng tamang teknik. Sa bawat gupit, may kwento, may pangarap. Sa hapon, habang nagsisimula ng magligpit ng gamit, lumapit si Aris kay Mang Abdon. Sir, salamat po. Hindi ko po akalaing sa isang araw matututunan ko yung bagay na gustong-gusto ko. Kailangan ko pa pong magsanay pero pinutol siya ni Mang Abdon sabay tapik sa balikat. Basta't buo ang loob mo, Aris. Magagawa mo. Ang kupit, hindi lang para sa itsura. Sayang responsibilidad. Gupitin mo ang takot, bawasan mo ang pag-aalinlangan. Sa gilid, pinagmamasdan ni Tinay ang kanyang lolo habang nagsasalita sa harap ng mga kabataang tila ba hawak na niya noon sa kanyang mga kamay. Ang dating lolo na nilait, ngayon ay gabay. Ang dating barbero ng kalsada, ngayon ay tinig ng pag-asa sa kalsada rin. Nang matapos ang aktibidad, naupo sila ni Tinay sa loob ng van habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Anak, sabi ni Mang Abdon, sa totoo lang, hindi ko kailanmang inisip na darating ang araw na magkakaroon ako ng ganito. Akala ko, habang buhay akong nasa ilalim ng puno, hinuhusgahan. Tay, hindi po ito ang wakas. Marami pa po tayong lugar na pupuntahan. Ngumiti si Mang Abdon at muli niyang tiningnan ang sirang gunting sa harapan ng van. Maingat niyang pinunasan ito gamit ang panyo, saka tumingin sa langit. Hindi ang gunting ang nagpapagaling sa barbero. Inay, mahinahon niyang sambit. Ang puso ang talagang matalas. Tahimik silang naglakbay pauwi. Hindi na para umiwas sa kahapon, kundi para yakapin ang kinabukasang unti-unti ng ginugupit ng kanilang pag-asa, pag-ibig at pagkakawang gawa. At sa bawat tunog ng gunting sa susunod na mga araw, mananatiling buhay ang kwento ni Mang Abdon, ang barbero ng kalsada na ang galing ay hindi nasusukat sa kinang ng gamit, kundi sa liwanag ng puso. Wakas. Sa mundo kung saan madalas ay hinuhusgahan ka sa panlabas mong anyo, sa kinis ng iyong gamit, sa kinang ng iyong tindig, at sa bigat ng iyong pangalan, may iilang tao na tahimik lang, pero sa bawat araw ay patuloy na nagbibigay ng gupit, lakas at pag-asa. Si Mang Abdon, ang barbero na minsang pinagtawanan dahil sa kanyang sirang gunting, ay naging larawan ng isang hindi matitinag na dangal. Hindi siya nagtayo ng mataas na gusali, hindi siya nagkaroon ng milyong salapi, pero itinayo niya ang sarili niyang pangalan. Gamit ang lumang gunting, malasakit at paniniwalang kahit saan ka man magsimula, pwede kang makarating kung buo ang loob mo. At habang patuloy na umiikot ang kanyang mobile haircut van sa mga lidlib na barangay, habang tinuturuan niya ang mga batang dating iniwan ng lipunan, at habang kasama niya ang apo niyang si Tinay sa pagbibigay ng serbisyong may puso, naging malinaw sa lahat ang mensaheng gusto niyang ipasa. Hindi ang gunting ang nagpapagaling sa barbero, kundi ang kamay na may layunin at pusong marunong makinig. Ito ang kwento ni Mang Abdon, isang kwentong nagsimula sa gilid ng kalsada at ngayoy patuloy na ginugupit ang daan patungo sa mas maayos na mundo.